kanya-kanyang inspirasyon sa buhay. Minsan, ang ating mga kaibigan, kasintahan, ngunit ang karamihan ay ang kanilang pamilya. Narito ngayon, kasama ko ang kapwa ko mag-aaral na handang magbahagi tungkol sa kanyang inspirasyon. Siya ay walang iba kundi si Zaira Vermeer. Zay, sino nga ba ang iyong inspirasyon? Ang aking inspirasyon ay ang taong palagi nandyan kapag kailangan ko siya. Siya ay lalaking minsan ko na rin naging kalaro, kaibigan, at guro. Siya ang pinakamamahal kong lalaki sa buong mundo. Actually, siya yung first love ko. Ito kasi yun. Kasama ang aking pamilya, nagpupunan kami sa isang kilalang kainan o restaurant. Doon namin pinagdiriwang ang unang kaarawan sa pangalawang buhay na ibinigay ng Panginoon sa aking ina. Pa, maraming salamat ha, kasi palagi kang nasa tabi ko. Siyempre naman, ma. Mahal na mahal naman kita eh. Happy birthday. Salamat talaga pa ha. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Siya nga pala. May sorpresa ako sa iyo. Mama, hulaan mo kung sino to. Anak, kayo ba yan? Happy birthday! Salamat mga anak. Walang anuman, Ma. Basta para sa'yo. Ma, pasensya na po Wala kasi kami regalo para sa'yo. Hindi na bali mga anak. Ang importante, magkasama tayo sa unang arawan ko sa aking pangalawang buhay. Tama na yan katrabahan sa buhay. Mabuti pa anak. Manalangin muna tayo. Sige po, Pa. Alalahanin natin na tayo sa banal na harap ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa espesyal na araw na ito na ibinigay niyo sa amin. Salamat din po sa pangalawang buhay na ibinigay niyo sa aking ina. At sana, makasama ko sa namin na mas matagal pa. Salamat din po sa mga biyaya na tanggap namin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Nagpapasalamat kami ng sobra kasi nabigyan kami ng isa pang taon para makasama siya ulit. Siya na lang kasi ang nagtataguyod ng aming pamilya. Dahil kakaretiro lang ni Papa mula sa kanyang trabaho. Dumating ang araw na napansin namin ang biglaang panghihinag ito. Sandali lang muna mga anak Maniyo muna ako. Ate, tulungan mo naman ako sa assignment ko. May ginagawa pa ako dito Ikaw muna dyan. Ate, Ano? tulungan mo nga ako, di ba? Sige na, Zay, tulungan mo na siya. Ewan ko sa kanya, may ginagawa pa kasi ako Ewan ko rin sa'yo. Ewan. Ba't ang gagamit ng papa mo? Oo nga! Uy! Magtawag mo na siya, bilisan mo. Pa? Ate! Mama! Si Papa! Anong nangyari? Pa? Umuwi ka nga dyan. Pa, okay ka lang ba? Pa? Hindi ako kumakain. Pa, umayiwak ka. Tulungan mo. Alright. Ang tawa. Sila na. Pa! Ay, bilisan mo.
Sandali lang, kuha mo ako sa may pan. Nakawala ng tubig. Ano ba to? Kailangan na natin siya ipatingin sa doktor. Baka nga. Ano ba kasing nararamdaman mo pa? Hindi. Ako makahinga. Eh, Kailan lang po yan? hindi na. Sige, sige. Bukas, papatingin ka na namin sa doktor. Kami ay nabahala, kaya napag-usapan namin na ipakonsulta na siya sa doktor. At doon namin nalaman na malala na pala ako sa kidney. Kaya pinagsabihan na kami na maghanda kasi bilang na lang ang mga buwan ang kanyang pananatiling dito sa mundo. Ma, paano natin to sasabihin kay ate? Bahala na. Ma, sino po pala kayo? Kamusta po si Papa? Hindi na siya magtatagal ng isang buwan na. Ha? Ano? Sinabi po ng doktor. Malala na yung kalagayan niya. Ano na tayo, Ma? Hindi ko rin alam. Tik naman na buhay to. Sa awa ng Diyos, nandoon pa siya sa aking candlelighting. Nakahawig ng prom sa high school. Nung nasa ika-6 na baitang pa lang ako. Halos matakpan ng aking mukha sa laki ng aking ngiti. Sumasayaw na pala kami ni Papa. Three feet tall and full of questions. You must have thought I was the smartest man alive, and I didn't have all the answers to every little how and where and why. Like Daddy, why's the sky so blue today? Does Jesus really hear me when I pray? When I grow up. Ako'y nasa Hinigaran para magbakasyon nang tumawag si Mama. Hindi na raw nagsasalita at nakakakilos ng maayos si Papa. Isinugod siya sa ospital at agad naming pinuntahan. Sobrang naaawa ako sa kanyang kalagayan. Rinig na rinig ko mula sa mga doktor na oras na lang ang hinihintay. Hindi ko makaya ang sakit at sobrang naiiyak na ako. Sa silid, napapalibutan na siya namin habang nagdadasal na ng rosaryo. At sinisigurado na kaya na namin ang aming sarili na kung talagang pagod na siya, ay pwede na siyang magpahinga. Ang sakit. Namatay siya sa aming harapan at wala man lang kaming maaaring gawin para siya ay matulungan. Ipinangako ko sa kanya na pagpubutihin ko ang aking pag-aaral. Ako na rin ang bahala kay Mama. I'll make you proud of me at ikaw ang aking inspirasyon, Papa.